So dito po tayo ngayon mga Angel sa St. Albert, dito po sa Southeast Calgary. At dito po tayo magsisimba. Let's go mga Angel. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga Angel. So yos! Hula ho mga ka-Angel. So Happy New Year po sa inyo lahat. At eto, at medyo nag-snow siya nung New Year kahapon, kahapon mga ka-Angel. May mga fireworks sa downtown. Hindi tayo nakapunta doon dahil may happenings with the friends. So kaya ganun. So tara mga ka-Angel, iikot ko kayo ngayon sa ngayong New Year dito sa Calgary. At subukan nating kumuha ng mga footages sa surroundings kung anong itsura ng Calgary ngayon dahil nag-snow ng medyo mahaba-haba kahapon mga ka-Angel. So ayan, nakikita nyo naman po yung paligid ngayon ay puno na naman ng snow. At ang maganda po mga ka-Angel ay sunny. After that ito makikita nyo may araw mga ka-Angel. So ayan, yun ang kagandahan sa Calgary. Kaya tinatawag nilang the driest city, the sunniest city, sunniest major city in Canada mga ka-Angel. Okay, let's go. Yeah mga Angel, so dito pa tayo sa community ng Yorkville, tapos sa Belmont, dito sa Southwest Calgary. So dami pa talagang kinukonstruct mga ka-Angel na mga bahay. Kita nyo naman ng mga yung mga townhouses, via condominium, single houses, marami mga ka-Angel. So in the future dito sa right mga ka-Angel, I'm sure mapupuno na naman yan in the coming months or the coming years. Puspusan po pag-construct nila talaga mga ka-Angel. So ito, at dito tayo po pesto mga ka-Angel. Dito tayo dito. Ayan. Ganda ng mga design po ng mga building nila mga ka-Angel. Mga condominium, mga bahay-bahay. Yan, ganito po lang po ang buhay dito sa Canada mga ka-Angel. So kaya mga ka-Angel, yung mga tao, tingnan yung mga aso nila, yung mga ka-Angel, pinapasyal nila. Ganyan po yung mga kalibangan po ng mga tao dito. Yung mga aso, mga pusa, mostly yung mga aso pinapasyal nila kahit snow yan mga ka-Angel. Yung libangan nila kasi yung mga ibang tao rin po kasi yung mga kids nila ganyan, mga busy na, lumaki na, mga nag-asawa na, kaya ganyan. So ayan mga ka-Angel, at A few inches later. Angel, magsisimba tayo kasi New Year. Magbigay tayo ng blessing sa Panginoon tayo. Let's go mga Angel. So dito po tayo ngayon mga Angel sa St. Albert, dito po sa Southeast Calgary. At dito po tayo magsisimba. Let's go mga Angel. 3 days later. Hula ho mga ka-Angel. Ito naman po yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So it's nice to be back mga ka-Angel. At sana po nasa good mood po kayo mga ka-Angel. At sana po lahat-lahat ay nasa positive. At matagal tayong hindi nakapag-upload ng video mga ka-Angel kasi unfortunately ay masama pakiramdam natin. Kailangan nating magpahinga para mabilis yung paggaling natin. Kaya gustuin ko man parang para malis stress yung aking sarili. Kaya minabuti ko na lang pong mag-rest muna mga ka-Angel. Pero babawi tayo mga ka-Angel at para tuloy-tuloy ang ating paglalakwatsa at pagbibigay ng mga information sa inyo dito sa Calgary at sa lahat po ng mga sulok ng mundo na makakalap natin, i-share natin sa inyo. At ito mga ka-Angel, masamang balita, pag-uusapan natin dito sa Los Angeles. Kasi alam nyo mga ka-Angel, nakakalungkot dahil may marami tayong kababayan dito sa Los Angeles, California, itong nakaraang sunog
na wildfire. At winter na mga ka-angel, pero bakit yung LA ay dinapuan pa rin ng ganong wildfire? So hindi tayo eksperto mga ka-angel, pero magbibigay po tayo ng mga ating idea lang at ating mga na-experience. So almost 2 years ago mga ka-angel, nag-drive tayo doon sa Los Angeles, California. And then bumalik tayo last year ulit with the friends. So una, nung pumunta kami mga ka-angel, nung kami lang, ay aking na-observe po doon sa Los Angeles ay yung mainit talaga mga ka-angel. Pumunta kami August, sobrang kasagsagan talaga ng init doon. At so yun mga ka-angel ay mainit po talaga mga ka-angel doon sa LA. So mga siguro nag-range ng more or less 40 degrees during that time. Kaya sobrang init. At alam niyo pa mga ka-angel, yung one of the hottest or maybe the hottest place in the world ay na doon po sa California. So andan po yung Death Valley mga ka-angel. So nag-range po yan ng mga around 50 degrees Celsius mga ka-angel. At delikado po yan kung dadaan po kayo na like maluma ang car, maaaring ma-overheat at talagang wala pong kabihasnan mga ka-angel. So, kaya i-check po lagi natin yung car natin, kondisyon, bago tayo pumunta doon sa Death Valley sa California. So balak natin na explore yan mga ka-angel in the future. At tulad ng sinabi ko mga ka-angel, ay yung California ay napakainit. At napansin ko yung mga damo. Pag napapansin nyo po yung mga damo dito ngayon sa Canada mga ka-angel, ay yung parang may kumbaga dahil winter ay parang yellow yung mga damo. So parang parang patay na siya. So in that case po ay madali na siyang magliyab mga ka-angel. So especially po pagka mainit po yung lugar ay magkikiskisan lang po yan. Iskisan po, pagkakreate ng friction, magkakreate po yan ng fire. So yun ang aking na-observe doon mga ka-angel. Dahil sa sobrang init yung mga damo yellow. Yung parang kumbaga hindi naman sa yellow, yung parang close to yellow yung ano niya, parang malapnaw na yellow. So it means at madali lang sa magliyab. Alam mo yung kadami mga ka-angel, yung kinakain po ng mga kalabaw pagka inaani, yung binabalot po sa probinsya ng gano'n na parang malabnaw na yellow, gano'n po yung kulay yung mga grass doon, yung mga hill. At kaya yun mga ka-angel, isang sa dahilan yung temperature. At saka po since po yung Pacific Palisade, yung po yung community, yung lugar doon na nasunog ay malapit po sa dagat. At siyempre pag malapit ka po sa dagat mga ka-angel, ay siyempre malakas yung hangin. So in that case yung liyab ay siyempre pagka nagpapababaga po kayo ng apoy, kailangan nyo ng hangin para lumaki yung apoy. So in that case po malakas yung hangin sa dagat papunta po doon sa Pacific Palisade, ay kaya yun lalo siyang kumalat. Kaya yun ang nangyari sa Los Angeles mga ka-angel. Nakakalungkot. Excuse me. At tahanan po yun ng mga milyonaryo mga ka-angel, mayayaman. At may mga Hollywood actor, actresses din nakatira doon at nasunog ang bahay mga ka-angel. So maybe in the future mga ka-angel, gusto kong balikan at gagawa tayo ng video doon at ipapakita natin yung mga lugar na nasunog mga ka-angel. So hopefully this year mga ka-angel, try my best na babalikan natin yung place na yon at makakuha tayo ng mga footages, mga video kung ano po yung nangyari at tsura yung Pacific Palisades, particularly doon sa area na yon. So yan, mahilig tayo mag-explore mga ka-angel sa mga ganyan. At sana patuloy tayo yung next year na ito at may share ko sa inyo mga ka-angel. At yan, nung first California namin mga ka-angel, dumaan kami sa lugar na yon at talaga mahangin talaga mga ka-angel. At papunta kami ng San Francisco kasi that time, ay doon kami dumaan at nakita ko talaga yung lugar. Maganda yung view, hili, tabi ng dagat pero mahangin. At saka yung mga grass na mga yellow, yung parang ganyan sa right na nagyayelo.
So yung ganun po yung itsura niya mga ka-angel. So yun mga ka-angel, at yun na nga. At yung lugar po na yun, mahangin. Kaya dahil nga tabi siya ng dagat. So pero napakaganda mga ka-angel. At yung mga palm tree ganyan. So tapos sa beach, maganda po yung beach din doon. Kaya maganda po yung scenic view, yung scenic road na yun, o scenic highway po yan, na pag dumaan po kayo doon ay maganda talaga mga ka-angel. Maganda talaga yung view din. Maganda yung scenic view niya. At yun na nga, nung doon kami humapyaw, nung papunta kami ng San Francisco, parang pabalik na kami ng Canada doon mga ka-angel. So yun lang napansin ko. At dahil maaari nga yung temperature doon ay mainit, tapos yung mga damo ay parang patay na, kaya madaling magliyab. At saka syempre, at malawak talaga yung mga yellow grass, tapos yung mga puno din ganyan, palm tree mga ka-angel. At alam nyo yung palm tree, yung daon ng palm tree, madali na po na yung masunog din yan, lalo pagka parang parang patay na yung itsura. Kaya ganun po yung nangyari, at nakakalungkot. Sana ma-rehabilitate or sana maibalik nila sa dati. It takes time siguro, pero sana. At importante yung mga buhay pong nakaligtas, ganyan, may mga nakaligtas po mga tao, yun po yung importante. So ganun talaga mga ka-angel. At nakakalungkot, nangyayari kahit gaano pa kayaman ang isang lugar, nangyayari talaga. Ang gawin lang po talaga natin ay be prepared always, at kailangan po natin talagang manalangin po sa Panginoon mga ka-angel. At malawak talaga yung sunog mga ka-angel, at naglas siya ng mga ilang araw, at hanggang sa humantong na nga na humingi na sila ng tulong sa katabi nilang country, especially dito sa Canada at saka Mexico. At siyempre Canada mga ka-angel, very friendly country yan. Kahit ano pa ang sinasabi ng mga iba't ibang bansa, kung ano kahit ano pa yan, tutulong talaga yung Canada mga ka-angel. Walang kumbaga, it's a diverse country. Kailangan kahit sino ka pa, tutulungan ka talaga ng Canada. At yun, nagpadala po ng mga yung mga firefighter na mga plane, yung super scooper po, especially dito sa Quebec mga ka-angel, yung plane na nag-iigib siya doon sa lake o mga dagat. Buti lang, malapit lang din siya sa dagat, madali lang siya makaigib mga ka-angel, yung super scooper ng Quebec. At yung mga padala rin po ng mga firefighter, yata yung mga from British Columbia, Alberta, I think Manitoba din, yung mga Ontario, Quebec, ganyan. So yun mga ka-angel, at kailangan talaga humingi na sila ng tulong sa Canada, sa Mexico din, nagpadala rin sila. So yun mga ka-angel, at tulad ng sinabi ko, sana ma-rehabilitate at maayos nila ulit yung lugar na yun, kasi maganda yung lugar. At ang lalaki ng bahay talaga doon mga ka-angel, mansion talaga. Kung nung napadaan ka doon, mansion talaga siya mga ka-angel. At malapit lang po yan sa Beverly Hills. So kumbaga halos katabi lang niyan mga ka-angel. So Beverly Hills, tapos Hollywood, ganyan. Talagang doon talaga yung places ng mga mayayaman. At malalaki yung bahay mga ka-angel. At nakakalungkot, at ganun nung yung nangyari. So ganun pa man, kailangan natin mag-move on. Tulad ng sinabi ko, it's not end of the world, it's not end for everything. Nangyayari talaga yan, ay sa trial. Kailangan na talaga nating lakasan ng loob natin, especially yung mga na-involve, na nasunog yung mga bahay, may mga nawalang life, ganyan. Kailangan talaga nating subukan tayo ng Panginoon gaano katatag yung pananalangin natin sa Kanya ng ganitong mga sitwasyon. Tsaka yun mga ka-angel, yung Nevada tsaka California, mainit po talaga dyan mga ka-angel. Yung Death Valley na the hottest place on earth ay talagang between po ng Nevada tsaka California. Kaya mainit talaga mga ka-angel. At sana makabalik tayo at makakuha tayo ng mga footages, mga videos, especially sa drone mga ka-angel. Pangarap natin yan, at may share ko po sa inyo mga ka-angel. At yun, ida-drive natin ulit yan. Kung hindi man, baka mag-plane. So depende sa panahon. So yun,
At mga angel, sorry at di tayo nakapag-upload ng mga ilang araw. Nagkasakit tayo. At okay na tayo sa awa ng Panginoon at tuloy-tuloy yung ating paglalakwatsa, tuloy-tuloy din ang pag-upload natin. Itutuloy natin yung USS Cabed namin nung nakaraan. Papunta na po tayo ng Denver, Colorado. Antabayanan niyo po yan mga angel at para i-upload po natin yan. At thank you very much po sa lahat ng subscribe, nanonood, nagla-like, nagko-comment. I really appreciate po. May God bless you always po mga angel. So ayan, mag-upload tayo mga angel. Antabayanan niyo po. At kita-kita tayo ulit sa mamaya mga angel. Mga ka-angel, nasa Winsport, Calgary tayo. Ayan mga ka-angel, oh. Yan. So, pakita ko sa inyo kung saan po ginanap yung 1988 Winter Olympics na nag-host po yung Calgary. Ayan mga ka-angel, oh, yung ski yan. Yan, may mga nag-i-ski ngayon. Ayan, yan, oh. So, additional facts mga ka-angel, yung Calgary ay nag-host po ng 1988 Winter Olympics. Ang pinakauna dito sa Canada. Yan po, dito po ginanap yung ibang games, especially sa mga ski. Yan po yung Winsport mga angel. Yan. Yan. So hanggang ngayon po ay ginagawa nilang mga sports center itong area na ito. Yan mga angel. Yan. Mga angel, by 2010 nag-host naman po yung Vancouver. So ginanap po sa Whistler yung mga ibang games sa ski. And then nung 1976 ay naging host naman po yung Montreal, Quebec ng Summer Olympics. So the only city na nag-host po ng Summer Olympics. So yan po mga kanyal, pupunta tayo dito ngayon sa gabi para makikita yung itsura. Yan mga kanyal, oh. Yan, 360 tayo. Yan mga angel, ang ginagawa natin, nag-iikot tayo para makapag-i-share ko sa inyo yung mga information about sa Calgary and sa mga surroundings. Let's go! So yan mga angel, yung Winsport. So maraming mga activity dito mga angel, mga bata maliliit mga angel, oh. So, ditong Calgary is isang sports city mga yan. Marami siyang mga kumbaga mga hawak na mga team. Like po yung sa hockey, yan po yung Calgary Flames. Yan po yung mga soccer, football, ganyan. Meron din po nila silang basketball na. So ayun mga angel, oh, yung sinasabi ko kanina. Yan po yung sinasabi ko kanina mga angel, oh. So, palabas na tayo mga angel. May isa pang view dito mga angel, oh, yan, oh. Yan, oh. So yan ang nasasabi ko, yan yung mga activity ko, may mga nag-i-ski ngayon doon. Yan mga angel, yung ski yan. Okay, palabas na tayo mga angel. Maraming activity yata ngayon mga angel at may mga mapasok na mga car. Yan, marami na rin condominium dito mga angel. Dumating ako, wala pa itong mga condominium dito, mga building na yan mga angel, oh, yan, oh. Ganda ng paligid dito. Yan mga angel, oh. Yan, dyan sila naglalaro, oh.
Yan. Okay. Let's go mga ka-angel. So yun mga ka-angel, yan po muna ang video natin at sana po nagustuhan ninyo at tuloy-tuloy pa lang po yung pag-upload natin. Yung mga hindi pa natin upload sa US, tuloy natin yan. At tuloy-tuloy yung pag-explore natin ng mga iba't ibang informasyon at iba't ibang lugar dito sa Calgary at sa iba't ibang lugar po mga ka-angel. At thank you very much po sa panonood at ulitin ko po, pasensya na, hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw dahil masama ang pakiramdam natin. Pero awa ng Diyos, okay na po tayo ngayon mga ka-angel. So tuloy na natin ulit ang pag-upload at sana po lagi kayong healthy at para mas maganda po ang ating pagkipag sa laban sa mga lahat ng pagsubok sa buhay. So ang masasabi ko po, always pray to God, pray hard, it works mga ka-angel. So ito po ang yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po at may God bless you always po. Hanggang sa muli at see you on the next video. Please subscribe to my channel, Discover Angel. At tuloy-tuloy po ang ating paglalakwatsa mga ka-angel. Thank you very much po. May God bless you always. Hanggang sa muli. Okay, let's go. Gusto. Hi. How are you? How are you at to Denver, Colorado?